no? Nung Tama naman. pinupuntahan mo. Importante yun. It's an all or nothing na setup kanina ng TNC Pro Team. And for this round, syempre, mas makakakita tayo ng mas magagandang aksyon. Naka-level 4 ng ating mga junglers. Pero speaking of No. levels, matutunaw agad dito si Chuck. No! Pero Hindi makakaligtas pa. umabot. Pero nakuha din ng TNC yung unang pagong ng laban na ito. Now, si Heads, napaka-aktibo talaga eh, no? Grabe. Grabe naman to. Heads up lagi para dito sa TNC Pro Team. Pero andito na naman ang paborito niyang tambayan. Uy, sumipa siya. Sumipa siya agad. Ako, kaya lang, wala lang follow-up. Pero Shadow Kill, pagsasaluhan na lang tatlong members mula sa TNC. Untog! Andon yung flicker in one shot. Patay kagad si Heads. Nauluhan kagad bigla. Halansi, the birthday boy. Sinasalo lang niya yung mga uod dito. Ni Oker. And this time, a may counter engagement na gagawin ng TNC. Goes in with a blazing duet. Ito yung inaantay ng TNC. Normal hits mula kay Kozin. Pero papa-BMA out siya. Kaya lang nandun yung Shadow mula kay Andoryu. Eh, ngayon ay aalis na muna ang Smart Awat na Omega. muna. May mas iya-action pa ba yung nangyayari dito sa laban natin, Burrito? Grabe. TNC Pro Team. Pero ngayon, magre-respond na rin in a few seconds ang pangalawang pagong para sa laban na to. Kailangan ng paghinga ng Smart Omega at TNC Pro Team. Kumbaga, dito sa mga tagpong ito ay medyo gapagalan lang nila, no? Kasi first 2 minutes, first 3 minutes, puro action eh, puro hampasan, puro bitawan ng mga ultimate. Kailangan kontrolin ang tempo. Oo, may Okay? tempo. Kumbaga sa kanta, dapat alam mo kung ano. Wag muna yung mga baby this time. Wag muna Mamaya yan. na yung mga Celine Dion din dyan na pang karaoke, pang malakasan. Oo, no? And ngayon, Mga Smart... Kichinadal medley muna tayo. mga basic lang. Oo. No? Parang lahat alam. Oo, diba? para lahat makakasabay. Pero sino nga bang sasabay muna dito? Pagdating sa pagong present ang lahat? Nakasipa na rin at si Hens ang kanila pupuruhan. Makakatakas si After R with the flicker. Pero ito na nga ang counter engagement mula dito sa Smart Omega in the back. Yung Glorious Pathway. Naipit si Escalera sa tatlo. Flicker out pero di siya makakasurvive. Courtesy of Andoryu. Ngayon si Atoy Ar naman ang pinagdudrong na hits dito ni Kaizen. Magiging matagumpay ang pagkuha nila doon sa pagong. Pero si Kaizen ay si Ryota lang ang kinuha. 1-1 ang naging palitan. Pero lalamang data doon na Smart Omega kasi nakakuha sila ng pagong onto their Ito yung mga punto na ayaw mo muna makipagsabayan sa isang Nolan. Nolan. Pero ngayon, sa may bandang itaas naman, kung sino napagamit pa si Implosion? Escalera, Implosion. Pero hindi niya masasama si Atoy R. Tapang na Habang naman. si Chaknoy nandito, kaya lang walang added reinforcement mula sa Smart Omega. Kaya mapapatay pa ata si Jack Mamba. Kose with a kill. Parang medyo somewhat for Chuck na overextend yun. Inaasahan niya yata na darating agad din dun sila Jome. Pero they have to test the waters muna bago kasi pumasok basta-basta. Pero kahit papano ay nadali ni Chuck no, yung plan doon ng TNC na pumuro at kumuha ng turret this early. And Smart Omega naman ngayon, on the other hand, ay somewhat hindi ganun yung kalaki naging vision nila kasi lagi nauuna din si Head sa mga hiding spots. Oo, ang hirap pa naman kapag kakalaban mo yung Ayan isang isang chote mo. Nakita na kagad. Buti nilang tinanong muna ni Andoryu. Sabi niyo nga ni Umi, di ba? Tinanong niya muna yung Grim Camps eh, Sir, meron bang tao dyan sa may gilid? Paghampas niya ng mga shuriken niya, pumunta dun sa may damo, di ba? Yan yung mga kailangan yung kausapin at bulungan. Pre, meron ba dyan? Yung mga golem sa lagubang. Oo, may tao ba dyan? Di ba? Yun yung mga tips na lamang ang may alam. Kapag nag-RG kayo, ayan, hit nyo muna. Kasi kung saan yung pinakamalapit ang may nagtatago dun yung pumupunta eh, kahit nando sa Brave Rush side, di ba? Oo. Pero ngayon sa Brave Rush side tayo, nakatago si Chakno. Mas mauuna ngayon na ang puwersa ng Smart Omega na makaposisyon. Pero definitely, kumakate na rin ngayon si Jome. Oo, yan yung kailangan nilang iwasan. Buti nabanggit mo itong si Jome. Medyo item-dependent itong hero na to. Pero kapag nakakuha na ng mga necessary kits, talagang mahirap pigilan. Available pa ang kanyang Zaman Force. Ngayon si Heads ay umatras na rin si Kaizen. Alam ni Chakto, binabadi-badi niya. Itong si Kaizen, hindi makakalapit ang kabulan ng CNC habang si Heads. Escalera! Nahuli yung dalawa pero si Okiro nakapag-purify ngayon. Sipa naman mula kay Heads. Makakatakas ba siya? Hindi! Isa lang ang makukuha pero nakuha naman ng Smart Omega Dumating doon na, yung si Cousin. turtle. Habang si Cousin ay dumating na rin with that blazing duet. Pero hindi pa ganun kasapat ang damage niya. Hindi nga lang nagtugma yung timing dito for TNC Pro Team kasi so napansin natin na nakakuha naman kahit papaano ng magandang spacing and form doon si Kuzi sa may bandang baba. But for Smart Omega, they focus on to the bigger objective which is to get a turret plus a turtle na nga lang din. And aside from that guys, hindi pa naman nila napipitas sa ngayon si Andoryu. We've seen
multiple attempts, pero so far hindi pa naman sobrang naging successful. Pero what's good is 4-4 ang ating kill score. Pantay pa rin naman kahit papano pagdating sa total net worth ng bawat isa. Pero hindi pantay sa ngayon ay napapansin natin ang space na na-provide para kay Kaizen. 5-6 na yung total accumulated niya. Kung i-compare natin kay Andoryu. Oo nga, no, pumaldo na kagad si Kaizen dito kasi ibinibigay sa kanya. Actually, nakakaagaw pa nga siya ng mga resources dito sa Smart Omega. Kaya hindi ka taka-taka na siya ang mas lamang against sa Andoryu. Pero ngayon, ay may pinaplano ang Smart Omega. Nagkukumpulan sila Ay, sa naku, gitna. gusto nila mang-lamang dito. Ito na, nagtanong si Andoryu, dito ka muna, pre. Masyado mo nga ni-spill yung tea na nandito yung ibang mga members ng barangay. Oo. Habang for TNC Pro Team naman, kailangan nilang iwasan niya yan. Magandang vision yan for Lancy. Kailangan nilang iwasan yung mga posibleng untog bigla dito ni Ryota. At bukod pa doon, syempre, kailangan nilang balansin yung wave nila. The minion wave is everything. Ilang ulit na tayo nakakita ng mga rumerekta lang, bumabasag. And of course, para ma-relieve din somehow yung pressure na nararamdaman dito ng TNC Pro Team. Oo, sobrang importante talaga na makontrol mo yung lane. Lalo na, lalabas na rin. Ilang segundo na lang itong unang lord ng ating game. At parang may something dito, Ay, so far, yung Grok ngayon. Mamaya, guys, balikan niya. Para sa ngayon, eto muna yung babalikan natin. Kasi nandito na naman ang pagsilip. Ayaw nila ng pa-happy birthday ni Ryota. Pero prior to this game, the Grok has been played in the XP lane 4 times with a 75% win rate sa buong regular season natin, ngayong season 14. So, 4 times, pang-5 to. Oo. Tingnan natin kung dadagdag ba yan sa win rate o parang medyo hahati at bababa. Gagana ba to? Kasi normally nakakita tayo ng mga Grok na naka-damage build kasi nga naman, kumbaga na-re-reflect na or nabibigay na kung ano man yung physical damage na meron ka, nagtatranslate doon sa physical defense mo, Tama. diba? At lately, guys, ngayon pa lang ulit tayo makakita ng Grok somehow. Hindi naman sobrang ngayon lang. Pero nawala ng mana kasi because of the patch note, di ba? Oo. At kung matatandaan nyo ngayon, mas magwawala na siya per skill pa lamang, di ba? Yung power of nature niya. Mafe-feel pa natin yung power na yan for Smart Omega. Paano nga ba magiging atake? Kasi sila yata yung inuunahan ngayon. Naku, inuna na kagad si Jack Mapa habang Blaze Duel mula kay Kozen. Pasok dito ang Smart Omega, yung Lord. Sino makakakuha? Si Andoryu pa rin. Ang bangungot na hulot. At ngayon si Escalera ay mamamatay. Courtesy of Oker. Grabe naman talaga dito si Andoryu. Focus lang sa goal. Nakakuha na ng 1-for-1. Nakakuha pa ng Turtle or Lord rather for Smart Omega. At ito yung sinasabi natin ng importansya ng pagbalanse ng minion wave. Ngayon ay medyo papabor to sa Smart Omega dahil mapagsasabay-sabay nila yung bawat linya na yan. Ibang klase yung naging attempt doon ng Smart Omega. Sinalubong na ni Jack Mambay at saka ni Atoy Are. Kumbaga binigay na nila yung katawan nila. Sige namin. Kunin nyo na yun, Lord. Bilisan nyo lang. At yun nga ang naging susi para makuha nila na mabilisan yung unang Lord ng laban na ito. TNC Pro Team, kailangan lang kumapit. Pero shadow kill. Na-solo. Actually, dalawa naghati doon. Naghati-hati. Naghati-hati sila. Pero sa baba, may ginagawa si Kozen, Iba na naman yung atake ni Kozen, pero mukhang nape-predict na rin to na Smart Omega Neos. Kailangan umuwi ng mga members, pero hindi yata pauwi ni Andoryu. Basta-basta si Kozen, naabutin ng Blazing Duet ng konti. Okay, nagtago muna si Andoryu. Nagtago si Andoryu. Kailangan niyang mag-ingat dito kasi si Casey na yun din. Pero bang outplay naman, gaganap! Kaizen with a kill! Hindi siya pwede magpanggap na damo doon sa pagkakataon na yun. Nahuli siya doon ni Kaizen. At so far, isa si Kaizen sa binabantayan ko pa rin. Sa network, lamang na lamang siya in numbers talaga kay Andoryu. And so far, parang siya secret weapon na pwedeng asahan later on. Even yung mga fracture nga, talagang napakahapdi na ngayon. Magre-respond na dito ang Smart Omega. Hinahabol siya dito ng bato. Imagine mo yun hinahabol ka ng malaking bato. So, Namamagang bato pa yan. Namamagang bato. Kailangan mo talagang tumakbo at umatras. At ganun din naman ang pag-atras na gagawin ng Smart Omega. Papalit-palit lang yung gold lead. 200, 100, 300. Pupunta sa TNC. Available po yan sa shop. Kaya bumili na kayong lahat. Ngayon, 35 seconds para dun sa Lord. Wait lang. Pwesto na rin ang Smart Omega. Tsaka ito, nag-usap-usap sila, pare-pare sila ng recall. Ano yan? Kasi kahapon si Daddy JP, iba yung Iba eh. Pero dito, in sync sila. Pare-pare sa recall, pero hindi pareho ngayon yung nangyayari sa mapa. Kasi kung papansinin natin, in overall hindsight, parang lamang ang nabasag na tore ng Omega.
Pero kung papansin natin, dikit pa rin total network. 7 to 6 yung skill score. Pero pagdating sa team fight, parang nagiging equal naman. Oo, tsaka maganda yung sinabi mo, no? Lamang sa mapa. Sa madaling salita, itong Smart Omega at kailangan humabol ng flow ng minions dito ng TNC. Pero kasi nahubusan sila ng oras eh. Una, nagsisimula na rin ng Smart Omega, yung TNC. Pinapahawak nila kay Cousin itong Lord na to. Now, kailangan nila mag-rise up. Unti-unti na nga lang din, nagra-rise to the occasion ng members ng Smart Omega. Gusto nilang lumalim, gusto nilang dumikit, pero i-reset lang muna ng TNC Pro Team yung Lord. Ang hindi nila nararamdaman Sa baba. ay may sa may bandang baba, may nagtatago, Escalera and Kazin. Delikado ba ang pagsilip dito ni Ryota? Nandyan na namamagang bato, pero hindi tutuloy ang balak. Habang silang lahat ngayon ay naghahanap-hanap, tagu-taguan. Sino nga ba ang matataya? Pero sa ngayon ay wala muna magiging taya dahil yung Lord ay marireset na lang muna ulit. Ayaw talaga pakuhain, pero Blazing Duet mula kay Sa likod Cousin. pala! Siya nagamit niya yung Wind of Nature niya. At alpas pa rin makakatakas. Even Andorio nangalahati yung buhay Ako. niya with that crucial Blazing Duet from Cousin. Wala ring Purify ha. Oo. Ngayon si Cousin. So kung sakaling pumasok siya, nakaabang ang mga members dito ng Smart Omega, nabigyan talaga siya ng isang maigi. Pero ngayon Grabe, maigi oh. rin tignan natin kung paano nga lang din ba magiging man-to-man formation ng Smart Omega. Dahil sa ngayon hindi talaga nila bibitawan tong LBM, pero nandito ang sipa! Napasipa na dito pero kulang ang reinforcement. Hindi sapat yung damage si Lancy para mapatumba yung nasipa. Liliko pa. Yung nasipa dito sa Smart Omega ngayon. Delikado ata ang TNC. May ipin sila dito. Naku! At nakandyan siya. Gano'n ka-wide si Atoy Al. Ganun lang talaga. Ngayon si Escalera naman na may ipin. Nagamit niya yung kanyang ultimate. At kailangan umatras. Kaizen pumipilit din. Sino ang kanyang reverse? Ngayon yung Shadow. Mag-isa lang siya. Na-solo niya. Andito na naman ang bangungot mula sa Smart Omega. Ibisa pa ganun, naging pa ganito. Smart Omega taking down 4 members of TNC Pro Team at makakakuha pa sila ng Lord. Mabubuhay naman na si Heads. Masasamahan niya si Lancy, the birthday boy, para dumepensa. Pero dire-diretso lang ang tingin. Nandito na naman ang Smart Omega! Even yung Zaman Force ay nilapag na rin. Wala sila mga ay, hindi, meron pa. Meron pa. pang siege minion at matagumpay nila mapapatumba. Yung Torre dito sa may bandang gitna, mababa pa rin naman yung Death Timers. Pero nakaka-flow na rin ng maayos dito ang Smart Omega. Parang ang hirap nito, ha? Ang hirap na huminga. Pero kailangan talaga mag-inhale-exhale ngayon ng TNC Pro Team. Abante na naman dito ang bagong barangay. Unti-unting nababasag ang mga torre. Pero burrito sa pagkakataon nito, defendable pa rin naman ang kanilang base. Matutunaw nila agad yung Lord. Pero ang problema, mas lalo na silang makoconstrict sa isang lugar lamang. Yeah, ito yung mahirap na parte. Yan, tumatama at kumukonekta yung mga sipan hits. Pero bitin talaga sila doon sa instant damage. Look at that. Yung mga Nightmare Spawn pa lang, napakahabdi na ng binibigay dito ni Oker. What more pa, pag ilalapag yung Dominator's Descent ngayon dun sa may top lane ng plano nila. Nandito na naman ang bagong barangay. Disiplina lang ngayon. Somehow gusto nila mas malinis sa mga pagpasok nila. May clean drive din na ginagawa dito mga tanod. Bawat daan, tapat mo, linis ko. Kasi bawat tinapatan nilang linya, ay minake sure nilang nabutas sila. Ngayon, yung remaining na lang is yung bottom inhibitor turret at mukhang gusto na rin itong kunin ang barangay. Ginarangan na nga, no? Hindi talaga makakaalis. Si Sabi Lancy! dito ni Jack Mamba, tumba at dalawang members mula sa TNC Pro Team. Meron pa sila mga minions dito at kailangan ng kumapit ng TNC Pro Team. And this time may set up si Escalera. Tatamaan! Pero walang tinamaan. Siya ang tinamaan ang lintik doon. Andorio with the kill. Habang si Cousin, pinipilit lang niya pero walang magpapapigil pa. Smart Omega takes game number 1.